Ang syunga kasi ni Aso dahil nabanggit niya pala kay Gigi ang mga nangyari. Kaya galit na galit sa akin si Gigi dahil pakiramdam niya ay iniputan ko daw siya sa ulo. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Max at si Max po ay isang babae. Bagong lipat pa lang sila Max sa inuupahan nilang apartment nang ma-invite sila na umattend sa kanilang church kaya umattend sila na kasama ang kaniyang mama, kapatid at ang pinsan niyang lalaki. Pero ang mama ni Max ay isa o dalawang beses lang naka-attend ng church dahil ipinasok na siya ng trabaho ng tita ni Max bilang taga-alaga ng bata. Stay in sa trabaho ang mama ni Max kaya tuwing Sabado at Linggo lang siya nakaka-uwi kaya sobrang excited naman ni Max dahil sobrang dami niyang dalang pagkain. Sinabitan si Max ng medal nung siya ay nasa grade 5 pa lang pero hindi niya alam na ito na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang mama. Umakyat sa stage ang mama ni Max at siya ang nagsabit ng medal. Pagkatapos noon buong akala ni Max na maghahanda sila dahil sa natanggap ni Max na award. Pero pagbalik ni Max sa bahay nila wala na ang kanyang mama at ang sabi ng kanyang pinsan ay pinabalik na daw siya sa trabaho niya. Simula ng araw na yon ay hindi na nagpakita ang kanyang mama kaya marami silang naririnig na nag-asawa na daw siya ng iba at meron na daw silang mga bagong kapatid sa mama niya. Hanggang sa isang araw na may tito si Max na dumating sa bahay nila at nakikiusap na baka pwedeng makituloy muna dahil naghahanap pa siya ng trabaho. At gano'n naman daw talaga ang bahay nila dahil sa tuwing may mga kamag-anak sila na walang matuluyan ay bukas ang kanilang bahay. Mahusay naman daw makisama ang kanyang tito dahil siya na palagi ang nagluluto ng kanilang ulam kaya nababawasan ang mga trabaho ni Max. Simula kasi nang iniwan sila ng kanyang mama, si Max na ang nagluluto, namamalengke, naglalaba at naglilinis ng bahay. Isang gabi na nakatulog na lang si Max nang dahil sa sobrang pagod parang naalimpungatan siya dahil parang may isang kamay na pumapasok sa kanyang pantalon. Nagkunwari siyang tulog pero gumalaw siya ng bahagya para maalarma ang humahawak sa kanya. Nakapikit pa rin si Max pero binabantayan niya ang kanyang sarili dahil alam niya na tito niya ang gumagawa nun sa kanya. Inulit pa yun ng kanyang tito at ipinasok nito ang kanyang kamay sa loob ng pantalon ni Max kaya dito na gumalaw si Max at hinawakan niya ang kamay ng tito sabay inalis sa pantalon niya. Hindi na nagawang magsumbong pa ni Max at ang tanging nagawa niya lang ay sumulat sa isang pilas ng papel. Sinulatan niya ang kanyang tito ng puro mura at hinanakit at sinabi niya na wag na siyang babalik at wag na magpapakita dahil magagawa niya ng magsumbong. Hindi maintindihan ni Max kung bakit parang siya pa ang nahihiya at natatakot sa mga pwedeng mangyari kapag nalaman yon ng kanyang papa. Bumalik kasi sa kanyang alaala nung siya ay maliit pa na nasa grade 3 pa lang dahil may ganito ding pangyayari sa kanya. Ginawa din kasi ito ng isa niya pang tito na buong akala ni Max ay kasama lang sa kanilang paglalaro dahil wala pa siyang kamalay-malay noon. At nang dahil sa mga pangyayaring ito kay Max ay maaga siyang nagka-boyfriend pero kahit sabihin daw na malandi daw siya ay hindi siya nagpapaakbay o holding hands. Hindi naman daw sa pagmamayabang pero marami talagang manliligaw si Max kaya ang ginagawa niya ay sinasagot niya silang lahat pero isa o 2 buwan lang ay hinihiwalayan din agad. Parang nagpapaiyak lang siya ng mga lalaki pero meron siyang isang naging boyfriend nung high school na sobrang galante. Naaalala pa ni Max nung siya ay nasa high school wala siyang ibang magamit na cellphone kundi ang pinaglumaan ng kanyang tita na 3210. Pero itong galante niyang boyfriend kapag lumalabas sila kasama ang mga kaklase niya ay palagi silang inililibre sa mga inasal. Sinasagot ng boyfriend niya ang lahat ng gastos nila magkakaibigan at madalas din siyang pumunta sa bahay nila Max para magdala ng sobrang daming pagkain. Hanggang sa nagulat si Max dahil binilhan siya na kanyang boyfriend ng isang bagong cherry mobile na cellphone, di keypad lang pero may camera yon. Kaya nung una ay natatakot siyang tanggapin ng cellphone dahil ang kamay ng boyfriend niya ay kung saan-saan nakakarating. Minsan ay nakakarating ito sa loob ng damit niya at umaabot sa kanyang dibdib at hahalikan na lang siya sa leeg, yung halik na may marka. Kaya kahit wala pang tuluyang nangyayari sa kanilang dalawa, parang naging grabe pa rin ang takot ni Max kaya bigla na lang siyang napatanong sa kanyang boyfriend kung ano ba talaga sila. Sinabi ng boyfriend niya na tayo na nga, diba? Kaya parang tumatak sa isip ni Max na sobrang easy to get niya. Kaya dito ko na lang puputulin ang ating kwento kaya abangan natin ang part 2.